Mayong aga sa tanan. Welcome to Salam Fellowship Baptist Church, the worship service, and with us all down right now as we begin our Sunday service. Good morning, everyone. May I read to you the Word of God, taken from the book of Psalms, chapter 35, verses 1 to and 6 to 7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Let us prepare our hearts and minds as we sing our melody of praise.
Blessed Lord and only Savior, breathe your love, our spirits free. Blessed Jesus, thou hast loved us, loved us, Blessed
Let's pray. To our Father in heaven, our great God, our most holy God, we thank you, Lord, for being our shepherd. We needed our way, Lord. We thank you, Lord, for we have a merciful God who always being on us at the way in our life, you know. Thank you for we have grateful God to give us strength. Ginoo, salamat sa iyong mga kaayo, Lord. Siniaga, Ginoo. Salamat sa pagpuitoy mo sa amin, Ginoo. At salamat, Ginoo, for this opportunity, Ginoo, to worship you again, to give you thanks, and to bring back the glory sa iyong mga binakad sa iyong, Ginoo, sa amin pagpuitoy. Lord, our prayer is to give us, Lord, some peaceful mind sa buong Ginoo. May the Holy Spirit lead us, guide us sa pagpamati, Ginoo, sa inyong tulong, sa pagdadalo sa inyong alagad, Ginoo. Binaprayan ng alagad, Ginoo, na ikaw nagkatag sa labit mo na kaalam sa pagsagsag, Ginoo, pag sa pagtudlo ng Ginoo, subong sa inyong tulong na among pamatian, Ginoo. Magkabay pa, Ginoo, ang mga tulong na ang mga batian sa mga Ginoo, blessing sa aming Ginoo, madala naman sa aming sa pagpakabuhi. Ma-share man namin, Ginoo, to those who are far na wala Ginoo kasimba or hindi makasimba, Ginoo. Pag Ginoo, ikaw man ang gatag sa amin sa kaalam o kusog, kabako sa pag-share, Ginoo, hindi kami madlok, Ginoo, sa pag-share. Thank you, Lord. Our prayer, Lord, for this day, to those who are not here, kapag po, Ginoo, wala kami kabalo sa mga sitwasyon, na may binabatya, o kung Ginoo, to those who are suffering, kung ano mga nilang atubang, Ginoo, kabay pa, to stretch sa mga hand, to visit them, kapag Ginoo, ito pangpaw o kung ayaw sa ilang mga pinabat sa Ginoo. Kapag Ginoo, ikaw pag-isya, Ginoo, mag-lead sa aming kabuhi. Kapag Ginoo, sa pag-worship namin sa Ginoo sa inyo. Kapag pahilay namin na Ginoo, kapag ikaw patawag sa aming mga priorities, Ginoo. Ano man ang niya lang sa iyo, Ginoo, mga kasalanan niya na iyo sa iyo, mga Ginoo, kabay pa ikaw magkuha sa iyo, Ginoo. Bless our heart, Lord, para Ginoo, sa pagkumati namin sa iyong tulong, Ginoo. Sulod ini na may spread of blessings, Ginoo. Thank you again, Ginoo, to those who are having this sa pagpapamuyo, pagsimba sila Ginoo, ikaw mag-lead sila, Ginoo. Thank you for all the goodness and kindness nila, Ginoo. May your praise be with us as we pray, Lord, in the name of Lord Jesus Christ, our Savior. Merciful God.
Touch our lives with your healing grace. Amen. May mga sa inyo naman. Salamat po sa inyo sa mga kapatid na nagawa ng worship. At least kita magkatuon sa pulong sa Diyos, magkapakalit ng katalam siya at magkapakamuyo kita. Sa inyo Diyos, nagmamit na naman na may salamat din kami sa sinigin. Aga, maginagtat ko sa amin. Ikot kami, para masimba ka naman Ginoo, nadaya ko naman. Makasalamat kami sa imo sa pananigin mo sa mga pagbulit. Everything that we have enjoy sa aming pag-uwi, pinapagay mo Ginoo, pinagkat sa kanya. So thankful kami Ginoo for all that naging pakamayon kami Ginoo. Kung paano ka, Lord, nag-mold sa aming pag-uwi through our experiences throughout the week. We learn a lot of things, means that you continue to mold us. And bring us sa isa na kabuhi na gusto mo para sa amin. Inang kabuhi na spiritually mature. Inang kabuhi na nagkabuhi biblically sunod sa prinsipyo sa lugar. Father God in heaven, allow your Spirit to speak to us. Na siya magpangipot sa aming katipusoon. And to make us realize sa mga pagkakas na dapat ng Lord na sa mga kabuhi. So that we may useful maging kami Lord sa inyo. So kabayan mo liga ang agad sa pagsaysay sa mga pagpulong. There is nothing but just a servant instrumento din mo ito pagkakas ng pulong. So kung Diyos, wala sa kapasidad sa pagkakas mo sini because you are infinite God and your word is infinite and your servant is finite. There's a limitation. Hindi matungkad unless you live with us sa aming kapagalan. So wala ng Espiritu, kapagabay kami, ganitong kami. Make our hearts empty for the things that we worried about. But kung di ko Diyos ang mga kabuhi, maging sentro sa inyong katuwanan, na sa kapagalandong naman sini, makita ng Lord ang beauty sa inyong plano, sa kasakasan. So hindi mo pakamuyo sa imo, pagpangabay, pagi sa ngalan ng Kristo Jesus. Please turn our Bible in the book of Acts, chapter 10. We have a series of study in the book of Acts. Last week, we discussed chapter 9. Ang mga last na mga verses ng chapter 9. And subok, magpamalandong kita sa chapter 10. Kag last Monday and Tuesday, we have a CET, a continuous education for the pastors. And get idea from our lecturer how to discuss some narrative sa pulong sa Ginoo. So nakuha muli para sa ako, especially the Old and the New Testament narratives. In the book of Acts, we consider siya as a narrative or the history. So bukod sa likod, hindi mo makuha ang kinahambal sa passage unless hindi mo makuha ang bilog ng istorya. Ang muna na damo, grade ng mga sugilano ng sa Pilipinas, mga bakit ang mamarites, abot niya yung istorya, pag-abot sa tiyak na ina, because ang nabtan lang tunga-tunga lang sa istorya o katapusan lang sa istorya na wala kumakuha ang bilog ng context. That's why pag-abot sa imo, laini mo pag-intindi because wala kumakuha ang context. This is a very common mistake na tinihimo or commit sa mga pastors. You interpret the text out of context. So one of the important things na dapat mo to consider, to understand the verse, and you can interpret it biblically, katsakto, you should interpret it in context. So ang context ng chapter 10 sa book of Acts, we look na chapter from verse 1 sa pinakatapusan ng 40 plus na verses. So buod sa lingon, mabasa din kita sa pulong sa Ginoo so that we can know and get the whole story of the passage kung ano ang dinadrive ni Kristo Jesus sa Balaan Espiritu in the passage. Anyway, the theme or the title of message this morning, God is at work sa atong nakabuhi. In short, God heals our mistake in order you will be more useful in the ministry of God. Ang Diyos nag-heal sa atong kabuhi, sa atong mga mistakes, sa atong mga diferensya, sa atong mga lapses, sa mga utang sa atong kabuhi kay hindi husto. God is continue to at work in these things.
agod mo kung ma-deal sa Ginoo ining mga butang na hindi ayo sa atong kabuhi, maging mas mapinusnanon pagid kita, maging useful pagid kita sa atong ministry. So ang Diyos wala doon at sa atong kabuhi. God is at work in our life. Hamba sa atong talantaw, He is just like a shepherd na nagakapyot sa atong kabuhi. Ang Psalms chapter 23 speak about the shepherding. Ano ang basang pulong sa Ginoo? I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. Ano ang basang pulong sa Ginoo, diba? Ang hindi ko mahadlok sa akong kabuhi, because God is with me, God is with us. Kag-ara sa iya ang rod and staff. Kabalo ang mga rod, ang muling rod ang ginagamit to guide the ship. Pero ang staff, ang muling ginagamit niya sa pagbakol sa mga ship na tigaulo. While they walk in the valley of the shadow of death, ang masang pulong sa Ginoo, may mga ship na gambal ang shepherd na, dali hindi ko magpalayo sa akon. Kaya damo sa mga wads animal nga na sa kalibot, na widik magtukob sa imo. Pero ang ship, magpalayo yun. Sa mga ginigong sa Diyos na, pinatakop yan ang ship, kag ginabakol sa iyang staff sa tail. Hindi kung mabalik, kaya na paano siya kalakat, tubuson nila tayo. So that mag-walk sila closer sa shepherd. Amo na ato ng Ginoo, amo na ato ng Diyos. So sa chapter 10, nagahambal 3, explain 3, na makita nato ng istorya, ang dalagan, ang close ng istorya, that God is at work sa kabuhi, sa iyang anakan, to make it useful sa iyong pagkasabi mo. So ready na kung mabasa Bible? So mabasa din kita. So please turn the Bible in the book of Acts chapter 10. When duwa ko di kapasa sa Bible, may ako di ilong ko, pag may arat ko di King James Version na copy. Pero I believe may kita screen, makita na ito nila, para dumat kita na makita na ito ng story, ang closing verse. So at the same time, we will guide the same you that when you read the Word of God, ay ang hindi mong kabutang galing dapat ang consider as the Word of God. Look at verse 1. Sa isang Bible, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. So verse 1, nag-explain 3, kag nag-describe 3, isang na tao that involves in this story, that is Cornelius. Now, anong mga butang na makita natin out of this chapter, kag sino ang na tao nga mabasa natin nga gusto sa Diyos i-correct ang iyong kabuhi. So makita na karon. In the last chapter 9, sa chapter 9, the last verses, nagiging natin nagbiligan ni Simana, we discuss the life of Peter. Diba? We discuss the life of Peter. And in chapter 9, dara natin makita na Peter is a man fixed sa iyang ministry. Kung nagkaon natin ang close sa kabuhi ni Peter, in chapter 2, he filled by the Spirit of God. Of course, prior sina, Peter is one of Jesus Christ's apostle and he is the one very passionate nga agad sa Diyos. Kung may tao man nga very passionate sa pag-alagad sa Ginoo, that is Peter. Anong doon ka mo si Jesus Christ, naglakat dito sa tubig, and then ang mga apostles ato dito sa ship. Sa nakita din ni Peter na naglakat si Jesus Christ sa tubig, Lord, I want to experience that. I want to walk the water. So gusto ko maglakad ikot sa imo, gusto ko ma-experience siya kung anong experience mo, kung anong nimo mo gusto ko imo sa akong kabuhi. That's why Peter is a very passionate servant of God. Later on, ang basang pulong sa Ginoo, chapter 2, he filled by the Spirit of God. In just one preaching, 5,000 o 4,000 ang nagbalalaton kay Kristo Jesus. That is Peter. Consider isa sa mga pinaka-leader sa church dito sa Jerusalem. To make a long story short, months after nagdako ang simbahan through the leadership of Apostle Peter, a passionate man na nag-alagad sa Ginoo. In chapter 9, dito natin mabasa, kung nagkaroon ng pulong sa Diyos, nagdako ang simbahan sa Jerusalem. Kanundong ka mo kasi ni Peter nagdako sa temple, ginayon nila upo. And then, pag-abot sa chapter 9, last week, in-discussan natin, na siya man ang gingamit sa Diyos to minister the people in Samaria. Most of the people, most of the places na mentioned sa chapter 9, mga place ini siya na kung saan ang ganista ang mga Hintil, ang mga Jewish na mga tao. Siya ang nagpatubo sa Kristuhanon sa Jerusalem, siya ang nagpatubo sa mga Kristuhanon dito sa Samaria. And then, ang masang pulong sa Ginoo, in last chapter, siya man gamit sa Diyos na na-save ang mga tao sa village sa Lida at sa Joppa. Remember that? Last week? Amo na si Peter.
Buot sa ingon mo kung sa Ginoo, siya ang gingamit sa Dios, agad magtubo ang mga kanakan sa Dios, kag siya man ang gingamit sa Ginoo, nga may mga tao nga nagtubo, at the same time, nakakilala kay Kristo Jesus bilang ilang personal na Diyos. But in chapter 10, this is the chapter that God mentioned that God correct Peter because of his mistake. Paano inanatabo? That Peter, he is in the peak of the ministry, one of the considered the leader of the church, a very passionate man of God, na nagalagad si Ginoo. But in chapter 10, nakita mo nga, there is something wrong in the life of Peter that God need to correct. Nga kung hindi makorek ina sa Diyos, ang ilang nakabuhi, mangin isa kakabangdanan, agod nga mangin useful si Pedro, agod gamiton sa ibang pagiging ng mga tao na makakilala kay Kristo Jesus kung magtulubo sa kay Kristo Jesus. Buot sinigon, hindi ka garantiya ng isang tao, he is in the position, working the ministry of our Jesus Christ, kung makonsider mo, he is a perfect man. Still, may mga butang sa iyong kabuhi that the Lord Jesus Christ need to correct. Kag-aring is chapter 10. Yung kung sipon mo ang chapter 6, na ginmention na may ara, binaisay na natabo sa sulod sa simbahan. Ng treatment sa mga Hebraist Christian towards the Hellenistic Christians, hindi amo may pinasaluwabi ang pagtratar because of these beliefs na hindi tsakdo na nakakabog na nag-exist sa sulod sa simbahan. So that's why, ang inimo rin ni Jesus Christ is to correct Peter, kang mabasa rin natin sa chapter 10. Nagkamunin ginabas sa Bible. There's a man by the name Cornelius. Kag si Cornelius is isa sa mga mataas official sa Roman soldier. In short, si Cornelius, he is from Caesarea. And Caesarea, lugar ini sa mga Gentiles. Both si Cornelius, he is a Gentile, one of the faithful soldier or general sa Roman Empire. But look at the passage. Verse 2. Paano dinescribe sa Bible si Cornelius? Saying sa Bible, he is a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God. Okay, grabe no? Cornelius is not a member of the church, but he is a man, nga sa Bible, a devout man and feared God with all his house. Ang pamangkot, paano si Cornelius nakakapap sa ano sila nakabuhi? Kag ang binog niya ng panimalay, matutong. Kag nagkakilala sa Diyos bilang ilang manuluwas si Kristo Jesus. And then ang sa Bible, which give much alms to the people and pray to God always. Now, kung usuyo na to ng history, paano si Cornelius nagka-up sa ano sila na klase sa itong kabuhi? Isa sa mga sumilanon, hindi ka sure. Ay wala masyado din klaro. But Cornelius is maybe one of the witness na si Kristo Jesus kinalansan sa cross. Tanong daw kamo kasi si Jesus Christ gilansang, tanong yun sa death penalty ni Jesus Christ is the Roman soldier. And many believe one of the general who executed the death of the Lord Jesus Christ is Cornelius. And one of the general na nagkakyot sa mga soldier, na nagbantay sa lulog nga ni Kristo Jesus is Cornelius. So it means, kung ikaw nakasaksi sa death ni Jesus Christ, kag nakasaksi mismo na na-resurrect si Kristo Jesus, kaya ang soldier din mismo ang makambal na nabanhaw si Kristo mo. Kaya ang pagwasa ng mga Pariseo sa Milano na si Kristo yan na ikawat. Pero ang mga soldiers, kabalugin sila yan, na wala dito yan na idog ang taklog sa lulugan ni Kristo Jesus. In short, they know na si Kristo Jesus kita nabanhaw. Kag wala yan ikawat. So I believe Cornelius is one of the soldiers who witnessed the death of Jesus Christ and witnessed the power of the Lord Jesus Christ. Truly, si Kristo manluwas din. Nobody shared it with him sa kaluwasan, pero siya mismo nakakita sa kaluwasan during the death of the Lord Jesus Christ. That's why, nag-come up siya sa among sininga kasi kabuhi, a devout man, fear God with all his house. He's a Gentile. A Roman soldier, a man who worshiped different kinds of gods. But sama sa pulong sa Ginoo, Cornelius lived in a life devoted to God, fear God, kagama sa pulong sa Ginoo, nagabulig sa mga tao, kag nanging mapinamuyo. Verse 3, sining sa Bible,
He saw in a vision immediately about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. Just imagine, he is a Gentile, but the angel of the Lord talked to him. So amazing experience. Nakakabiyas sa Ginoo, magpakigsumilanon sa iyo. Na mag-communicate ang Diyos sa iyo. Anong mensahe sa angel? Verse 4. And when he had looked on him, he was afraid and said, And when he looked him, he was afraid, he said, Was it, Lord? He said unto him, Thy prayer and thine alms are come up for the memorial before God. Na-appreciate ko sa Ginoo. Grabe, no, nakalabot sa Ginoo, ang ginahimo, ni Cornelius, na-appreciate sa Diyos. But Cornelius not belong to the church. Hindi siya belong sa church of Caesarea, hindi siya belong sa church of Jerusalem. Wala siya sa simbahan niya na simpunan. Ang iyan niya, nakilala niya si Kristo Jesus, nakabadodan niya si Kristo Jesus, Ginoo ang manunuwas, then worship God, but he don't know how to serve God in the church. Wala siya grupo, wala sa simbahan, tinatinan. Okay, look at verse 4. Verse 5. And now sent men to Joppa. Joppa, remember the place in chapter 9? Na dito nag-stay si Peter, right after nga ginabadhawya si Dorcas, tapos nabatay, and many people believe na nakasaksi sa resurrection ni Dorcas. So, gipakamayo ni Peter na mas stay dito sa Joppa. That's why, sabi sa Bible, now send men to Joppa. Amo ni nambas ang angel. Amo ni ang instruction sa angel sa kay Cornelius. Send men to Joppa and call for the one Simon, whose name is Peter. Verse 6, sabi sa Bible, He lodged with one Simon a tanner, whose house is by the seaside, and he shall tell thee what thou oughtest to do. Now, in-explain, binabasa ko sa inyong ang verse, ay makita na ito ng context ng close ng istorya. Okay, and then anong nabas ang verse 7? When the angels which was speak unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and the most soldier of them, that waited on him continually. 7, 8. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. Ano ng istorya? Verse 9, On the morrow, as they went on their journey, and drew near unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. What's the point of God? And the angel of the Lord, why he sent or hatag sa instruction sa mga Cornelius na mapadala sa duwa ka soldado o soldado pakato dito sa Joppa. Anong rason? Pag-abot dito sa Joppa, ano ni makita na ito sa Bible? Peter went up in the housetop to pray about the 6th hour. I would like to give idea. Ang term na gingamit is the word housetop. Na housetop, kaya ang Israel, ang manigali ang sitwasyon sa ilang balay. Aton niya, balay. Atop, bubong. Huwag ka natambay sa mabaw atop. Kaya kung dito kaya matambay, mapatay ka kaya sa init. Diba? Ay init yan ato na to. Pero ang sitwasyon sa mga balay, sa mga Israel, lain. Ang dingding, man, inang mga duta, wala naging tangkas-tangkas, sa mga bato. And then sa papaw, ingat siya na daw basin. Kaya tungkol ang Israel, wala masyadong gaulan, so short siya na sa tubig. So ginihimo na nila, kat na sa babaw, na kung nanali, kung tupaan ulan, ang ina ng babaw, amo na ang pagluwan sa tubig. Amo na ang iset up sa ilang balay. So what sila kundra sila kabulan? Grabe na, ang purpose, daw multiple na, ang purpose, multi-purpose ang ato. Pwede nga kumuhan sa tubig kung magulan, pwede nga mularan sa ilang mga gamit, pwede nga maging lugar na istimbahan o stiyan nila during the night. So sila sa Bible, si Peter yan, nagkanto dito during the 6th hour. Ang 6th hour, alas 12 sa mundo. Hindi ko init nangangat ito siya sa baba ito, 12 o'clock, noon sa mundo. Sila sa Bible, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. Alas 12. Then, verse 10. And he became very hungry and would not eaten, but while they made ready, he fell into the trance. Now, pagmamagot mo sa Ginoo. Anong mga butang ang gusto na itundo sa Ginoo? For Peter, nakita na ito along the way the verse. Habang sa Bible, during the noon, gutom-gutom na si Peter. Ato sa mga ato, tama na gutom-gutom dito sa Joppa. But while he made ready, he fell into a trance. And then verse 11, And saw heaven open, and a certain vessel descending unto him
as it been a great sheet knit at the four corners and went down to the earth. Ano tabo? Dami lapad-lapad nga habol. Nagbukas ang langit, may lapad-lapad nga habol, o batagyong ka, I don't know how to call it. Pero di kalapad siya. Nahalin sa babaw na naog. Dito mismo sa kay Peter, kung sa din siya gasay sa babaw sa babaw sa ato. And then naman ba sa verse 12, sabi sa Bible, next verse, wherein are all manners of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Meron na ako. Ang tawan niyo pala, anong ara sa may matadyong ukot sa dako-dako nga habol? Balik na yung verse 12. Sabi niya, a four-footed beast of the earth, and then sapat na apatiil, wild beast, and creeping things, and fowls of the air. May apat kapasi isang sapat, nga ara dito sa habol, nagsaliin, ginbutang sa Diyos dito, kagit panahon, sa place ko sa din, si Pedro nagastay. Anong natabo? Verse 13. And where there came a voice to him, rise, Peter, kill, and eat. Sinin sa Bible, na kay gutom ka, ari o tagaan ka apat kakasis ng sapat, patyon mo na kagigutoon. Okay, amo nang basang pulong sa iya, amo nang clear na instructions ng Diyos sa kay Pedro. Now, ano nga bali Pedro? Verse 14. Says ang Bible, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Ang apat kasapat na implastar sa Diyos, halin sa langit, kaginatag ni Peter, sabi ni Peter, Lord, hindi pwede ka ulo na. Hindi niya pamilyar sa akon, and they are unclean. Kung kaunod ko na, maging unclean ako. Remember that Peter is a Jewish. And to eat this kind of food, against the law of God, para sa iya na maging unclean po. Okay, look at verse 15. And the voice spake unto him again, the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Sabi sa Ginoo siya, Pedro, remember, ang tanang ng mga butang na kinimpihan ko, hindi na ko. In short, atong mga apat na sapat na gipapanawag sa Diyos sa kay Pedro, ang masang pulong sa Ginoo, according to the law, hindi ito pwede kaunon, kahit to para sa kay Pedro. At amo na ginambas sa kasubuan. Pero, sa isang pulong sa Diyos, kaunain na Pedro. Ang masang pulong sa Ginoo. Now, para makita niyo ang passage, let's open our Bible in the book of John chapter 18. Okay, verse 28. May tandugot ko dali sa inyo para maging clear sa inyo. John chapter 18, verse 28. Sabi sa Bible, then led, okay, anong storya diri? Na si Jesus Christ, gintako, kaging pasapasa. From Caiaphas, sabi sa Bible, then will lead Jesus Christ from Caiaphas unto the hall of judgment. And it was early, and they themselves went down into the judgment hall, lest they should be defiled, but they might eat the Passover. Binabag sa Bible, judgment hall. Ano yung judgment hall? Amo ni lugar na kung sa diin, ginapanagihan ni Pontius Pilate. And Pontius Pilate is a Gentile. So sa gitara nila, si Jesus Christ dito sa kay Pontius Pilate, so Pontius Pilate will give a judgment and verdict for Jesus Christ. Ang mga Jewish, why nagsunod? Kay kung masunod sila dito, karon sala sa isang gabi, ma-celebrate na ta sa Passover. Pag kung magsunod kita o magtapak kita sa property sa mga hintel, it'll make us unclean. Ako na paglantaw nila. That's why sabi nga, and it was clearly, and they themselves went not unto the judgment hall, lest they should be defiled or unclean, but that they might eat the Passover. Di may process kadaan kung unclean ka, ipresenta mo pa kung muli mo sa pare, may mga proseso, ay agad na declare ikaw liwat ng clean. So since ang pulong sa Ginoo, even to step in the place for the property, sa hintel, it makes you unclean. How much more na si Kristo naghambal din sa kay Pedro? Pedro, kauna na. Inangapat na sabat. Balik kita sa atong text.
Hindi gani bisan tapak kani sa propiedad sa mga hintel. Hindi gani kaya paglantaw na sa hintel. Pertigay ko, how much more nga magkaon ka sang sapa, nga gindumilian, and they believe that nga kung magkaon ka sa sina ng mga pagkaon, it makes you unclean. So balik kita rin sa text, Acts chapter 10, verse 13. So sinis ang Bible, there came a voice to him, rise Peter and kill and eat. Verse 14, hambas ang Bible, but Peter said, not so Lord, for I have not never eaten anything that is common or unclean. Hindi pwede Ginoo maging unclean ako sila. Verse 15, sinis ang Bible, and the voice spake unto him again the second time, what God hath cleansed that call not thou uncommon. How can you say, na isang kabutang na makinig ko, kung ina kabutang, ganyan buhat ko na. Amo na mabalagay sa Bible. Verse 16. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Tatlo ka bisis, tatlo ka adlaw, amo na kakatabo, wala yung kinaon ni Pedro. Because for him, it is unclean. So nung hindi mo, nagbalik na lang, gagimwa na lang sa Diyos, ang apat kasapat na supposed to be ihatag siya para kaon. In short, for Peter, hindi ko dapat mag-associate sa sina ng mga tao or sa sina ng mga butang because it makes me unclean. Grabe no, amo na kahit ko ang panulok sa mga Jewish, sa mga hintel, na kung magtapak ka sa propiedad sa mga hintel, it makes you mahigko. Grabe ka lain. It's not just a culture, but it is a spiritual belief. For example, kung ari kita subong, Jewish and Gentiles, mambal kita guro. Ang mga Jewish, Kristiyak, ang mga Hintel, Kristiyak, ano nang ba sa mga Jewish? Lugay kamo di tapak-tapak, Kristiyak, kay mangimay ko kami. Tapos kung simba, why do kamustahanay, na matandog yun sa imo, it makes me unclean. Amo ni ang pagtanaw sa mga Jewish, sa mga Gentiles. Pero di kalain, higko ang panulok nila sa mga Hintel. Now, look at verse 17. Siguro makita nyo na kung anong points ng Diyos kung naangagin hatag ini ang chapter 10. Now, while Peter doubted himself what his vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gates. Sabi ni Pedro, ano itong points ng Diyos? Hindi man pwede that God allow these things happen sa akong kabuhi, na wala sa mensahe, kung gusto itudlo sa Ginoo sa akon, through the vision that I experienced. So, kalibong ulo din ni Pedro, anong gusto itudlo sa Ginoo sa akon? Anong gusto i-correct sa Ginoo sa akon kabuhi? Through that vision. So that's why, labo ko sa inyo, we need to be aware. All the things na happen sa atong kabuhi, importante pala. Wala sang small or big things na nagkatabo sa atong kabuhi. Everything is part sa atong kabuhi. And the simple things na nagkatabo, na ginpa-experience siya sa Diyos sa aton, may gamit ina ako tuluan kita sa mga butang. So question, why God allow me to experience that? Ano yung question ni Pedro? Na ako yung pa-experience siya ako sa Diyos. May mga negative na nagkatabo sa atin. Masakit ko sa muman. Na business ko sa buong kapigado, how? Nang ako naman, sa buong supper man, nang ako trabaho ko sa buong may pakapasyon. Nang di pa kamuyon, pero nga wala ilang hindrance sa Diyos. Amo na mga inquiries sa atong nungtok. So sinig sa Bible, ang natabo, 3 Peter doubted. In short, ang word ni doubted, doon sa Ginoo, hindi masito siya mamay kung anong gusto itulo sa Ginoo out of that vision. Behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Ari na, may tao na, naging padala ni Cornelius na makita na si Pedro. Verse 18, paspasan tali. And called and asked another sermon, which was concerning Peter, were lads there. Verse 19, and then nabasa ang Bible, while Peter taught on the vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. While Peter taught on the vision, why din saya ano ni struggle si Peter kung anong gusto sa itudlo sa Ginoo sa iya through the vision. Verse 20, arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Of course, ari, very clear. Pag-abot dito sa mga tao, remember that they are the soldier of Cornelius. In short, they are Gentiles. Hintel,
Ang pamangkot, do you think Peter will deceive them? That I am a Jewish and you are a Gentile? So si Jesus Christ nagkadto ganito sa Samaria. Ang Samaria, mistiso, Jewish na. Kaya ang mga Samaritan, mistiso, mixed ina sila, may Jewish kag Gentile na lumo. Sa nag-istorya gani si Jesus Christ sa Samaritan woman, namangkot sila ni Pedro, Lord, nga nag-istorya ka sa Samaritan woman. It makes you unclean because the Samaritan woman is unclean. She is a prostitute. And then istorya ka, it makes you unclean. Nga nag-istorya ka, Lord. So do you think Peter will accept and receive them? Nga amumamon sa ni Peter sa iyabalay? Nga ang ina ng mga tao is Gentile? Anong ginimo din sa angel? Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Grabe. Ang ginimo din sa angel. Pedro, hindi naman tuwa-tuwa. Not consider them unclean because I sent them, you receive them. Patuloy mo kina sila. Kaya kung wala lang angel na pag-iistorya din sa kay Pedro, hindi gina-disapwira, gina ni Pedro si atong duha katao. Remember that Apostle Paul from Arabia, he traveled to Jerusalem, ang bubuligan ng ministry, chapter 9, sa first ng mga verses ng chapter 9, pag-abot rin ni Pedro, wala pinato nila ni Pedro. Kaya nga aman, may batuno na muna, kaya siya na nagpapatay, ni Stephen, siya nag-persecute sa church, and there ka makadto ni Samon and support and help the ministry. So nung ginimo ni Pedro, ni Paul, kayo ay siya pinatod, kumanto siya dito sa Antioch. Doon sa ingon, sa natabo, hindi nga mga time, si Pedro ya, ato na si Paul ya, ato na sa Antioch, and start missionary journey. So si Pedro, dinala din sa Joppa, and these things happen. In short, mahutong ko siguro, ang konteksto, gusto din makita na ko ng kabuhi din ni Pedro, ang kabuhi din ni Cornelius. Na gusto din sa Diyos tuluan si Pedro, pinaagi sa paggamit sa kay Cornelius, ang tadlungon, kag-intsaktohon, ang kagipusoon, kag ang palanawon ni Pedro toward sa mga hintel. Kaya hindi mabatong din ni Pedro ang mga Kristuhanon dito sa Jerusalem, ang mga hintel Christians. Look at verse 21. Sa isang Bible, Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, Behold, I am whom you seek. What is the cause wherefore ye are come? Verse 22. And he said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feared God, and of good report among all the nations, and the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee. Verse 23. And then I was Bible, and called them, then called he them in a lodge them, and on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. Salamat sa Ginoo. Nag-upod din si Pedro sa mga soldado na ginpadala ni Cornelius, and they travel dito sa Caesarea. Verse 24. Dapat naman sa hod, para makita ang verse. And the morrow after they entered the Caesarea, and Cornelius waited for them, and called together his kinsmen and near friends. Next verse 25. And as Peter was coming to Cornelius, met him, and fell down at his feet, and worshiped him. Grabe ang pagtanaw ni Cornelius sa kay Pedro. Just imagine, and as Peter was coming in, Cornelius met him. Ano ginimo ni Cornelius? Fell down at his feet and worship. Grabe ang pag-look up sa mga hintil, sa mga religious leader from Jerusalem like Peter. Ang unang kataas ang pagtanaw ni Cornelius. So amazing. The general soldier of the Roman Empire worship and fell down sa isang katao na mamimista. Hindi din pwede sa kultura sa mga Romans. No, giniya ng Romans maduko ang masaludar sa ibang rasa. Kaya during that time, ang authority is in the Roman. General pa siya. Pero grabe, ang respeto ni Cornelius sa alagad sa Ginoo. Sa isang Bible, we fell down his feet and we worship him. Pero anong ginagawa ni Pedro, namin si Pedro? Verse 26, sa isang Bible, Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. Hindi ko pwede simbahon because I'm just a man like you. Tawag man si Peter, ano? Why yung bago ng pagsimba? Look at verse 27.
Siling sa Bible, and as he talked with him and went in and found me that were come together. Grabe, gani ang inihimo, great Cornelius. Si Cornelius, hindi siya belong sa simbahan, but he know Jesus Christ. And Jesus Christ is God and Savior. Anong pinangimo niya? Ang tanan na puto na under sa authority, pinagtipon niya sa iyang mga gahulat nga magamot si Pedro kay para makapamati sila sa kaulo sa Diyos. Katahong-tahong. Ang avenue sa bagong study, balay ni Cornelius. Ang avenue kung sa diin ang tao makakilala kay Kristo Jesus, most of them, they are Gentiles. Ang tanan ng mga sulugoon, just imagine general, pila kayang katao, ano ka-influensyado si Cornelius dito sa may Cesarea, pero di nakadamo sa taong under siya na nag-work sa iya, pinagtipon niya tanan. And he spoke with them, and he went and found many that were come together. Verse 28, sila sa Bible. And he said unto them, Ye know how that it is in the unlawful things for a man that is a Jew to keep company or come unto one another nations. But God had showed me that I should not call any man common or unclean. Anong hambal ni Pedro? Sa isang Bible, and he said unto them, ginambalan niya, most of the people ato dito, they are Gentiles. Ye know how that it is in the unlawful things. According to the law of God, it is unlawful. Bayulan ini sa kasabuan sa mga Jewish nga makik-impon ang isa ka Jewish sa mga Hintil. Since or come into one another nation, but God has showed me that I should not call any man common or unclean. Di mautod ko sa Ginoo. Because of this belief, anong belief? It is unlawful, it is sin against God, it makes me unclean to associate with the Gentile people. That's why sila ni Pedro, wala nakadto sa mga Gentiles. Look at the verse, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Din, pili mong friend. Ano ang masang pulong sa Diyos? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Ano ba sa pulong sa inyo? Verse 19, Go ye therefore and teach all nations. In short, na-include ra ang Jewish and Gentile people. All nations mo. Go ye therefore and teach. Ano po sila yun? To evangelize. Either Jewish or Gentiles. Itong or hindi, pigado o mangkaranon. Ano man nga klase sang rasa, ano man nga klase estado sa kabuhi. Ano nang gusto sa Diyos na matabo sa ila. Go ye therefore, witness them and bring them, evangelize them. And then ang word na baptizing them is, make them as my follower. So kung sinimon, ang gusto galing sa Diyos, ng tanan ng tao sa binong ng kalibutan, maging follower ni Kristo, either Jewish or the Gentiles. But how come these Gentile people will come sa isang kabuhi na maging follower ni Kristo Jesus kung ang balatyago nila Pedro toward the Gentiles, unclean? Kung hindi makorek ng kasi konsepto sa kabuhi, hindi nila matuman ang Great Commission. Acts 1:8, ano mas ang pulong sa Ginoo? Acts 1:8, balik kita sa verse. Acts 1:8, says sa Bible, but ye shall receive power. Sino ginambalan mga apostles? After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Anong Jerusalem? Jewish country ni. And in all Judea, Jewish countryman. In all Samaria, Jewish countryman. From Samaria, mixed na. Ang mga taga-Samaritanya, mistiso, Hintil, mistiso, Jewish, and uttermost part of them. Speak about the Gentile. So, question, paano nila ni Pedro mawit ang mga Gentiles
kung ang pagtantaw nila sa mga Gentiles ay sa atin. Paano nila mawin ang mga Gentiles to the Lord Jesus Christ na kung magtapak lang din galing sa propiedad sa mga Gentiles, hindi magtapak? Paano mo mawin ang tao sa kay Kristo Jesus kung ang pagtanaw mo sa mga tao, they're not worthy of salvation? So that's why anong gusto sa Ginoo? God used this story through the vision na ginapakita sa Diyos ang sapat so that Peter will realize, Peter, I use you in the ministry for the Jewish, pero I need to correct your beliefs towards Gentiles. Kaya kung hindi niya makorek, you can fulfill the plan sa mo kabuhi, and that is to reach out the uttermost part of it. Balik kita sa atong text. Chapter 10. Di na tatong ginapoy po. And the morrow after they entered Caesarea, and Cornelius waited for them and called them his kinsmen. Okay. 25. Next verse. Next pa. Next again. Okay. Next verse 29. Therefore came unto you without gainsaying, as soon as I was sent for. I asked, therefore, what I intend ye have sent for me. Verse 30. Sa Bible, and Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour. And at the night, how I prayed in my house, and behold, a man stood before me in the bright clothing. Kumanya balik Cornelius. Verse 31. And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine arms are high in remembrance in the sight of God. Ilang tao, ano pa ang uyok din Cornelius man? And said Cornelius, they prayed. Tawan niyo balik niyo lang verse 32. Tawan niyo lang verse 32. 30, I mean. Balik niyo verse 30, I mean. Sorry. Verse 30. Okay. And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour. And at the night, I prayed in my house, and behold, a man stood before me, bright clothing. Nagpangamuyo ko. With fasting, kabalo ako pang pangamuyo with fasting, magabal kita fasting, nagpapakita ka na, seryoso ka sa imong yung pangamuyo. But sa imong, Cornelius is very serious, sabi pangamuyo, ano yan pangamuyo, hindi Cornelius man. Anong fasting siya? The prayer for Cornelius is, Lord, can you send somebody for me to explain the word of God? Kaya gusto ni Cornelius na mahangpan paginiya ng mga panagtulong sa ito. Amuning desire din ni Cornelius. Now, verse 31, nabasa ang Bible, next na verse, and said Cornelius, the prayer is heard, and thy arms are hot in remembrance in the sight of God. Buti siningon, si Pedro ang sabat sa pamuyo din ni Cornelius. Verse 32, then, nabasa ang Bible, send therefore to Joppa and call either Simon or sworn name is Peter. He is lodged in the house of one of Simon Tanner by the sea. By this is I know where the comet shall speak unto thee. Verse 33, then nabasa ang pulong sa Ginoo, immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. And now therefore are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God. Ari kami sumong din mo kasi diyan kung gumatik sa pulong sa Diyos. Kagbabalaan naman ko ang gusto sa Ginoo sa Verse 34, then nabasa ang pulong sa Ginoo, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Verse 35, then nabasa ang Bible, that in every nation he that feared him and worked in righteousness is acceptable in him. And then verse 36, the word which God sent unto the children of Israel, preaching the peace of Jesus Christ. He is Lord of all. Verse 37, the word I say, ye know which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Verse 38, how God had honored Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who had went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Next verse, 39, how God and we are witnesses of things which He did both in the land of the Jews in Jerusalem, whom He slay and hung on the tree. Verse 40, whom God raised up the third day and showed Him openly. Amo na yung mensahe rin ni Pedro. Verse 41, that all the people that all but unto witnesses chosen before God, even to us who did eat and drink with Him after He rose from the dead. Verse 42,
And He commanded us to preach unto the people and to testify that it is He which was ordained of God to be the judge of the quick. Amo niya Pedro, amo niya ang trabaho. He commanded us to preach unto the people, to testify about the Lord Jesus Christ. So again, amo ni maging upang kay Pedro sa paghimo sa pamag sa Ginoo to testify people about Jesus Christ unless hindi makorek ang pagtanaw ni Pedro about the Gentile people. So, gigamit sa Diyos, these things kakorek him. Nang gusto sa Ginoo, Pedro, do not consider Cornelius as unclean because in the first place, nalimpiwan ko na siya pagi sa pagtuo sa akin. Verse 43, and then nabas ang pulong sa Ginoo, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. This is the message of Peter, verse 44. And then while Peter did speak these words, and the Holy Ghost fell on all them which heard the word. That's a very amazing. Sa ginawa ni Pedro si Kristo Jesus ang manuluwas, ano ang basa sa Bible? Then the Holy Spirit fell sa tanang araw nito. And most ng mga tao nga ito dito sa balay ng Cornelius, they are all Gentiles. Verse 45, the day of the circumcision, which we believe were astonished, as many as come with Peter, because that for the Gentiles also that poured out the gifts of the Holy Spirit. Grabe mo. Ang may pagtanaw ni Pedro, ang pagpati nila, ang mga Jewish lang ang makunan sa maraming Espiritu. But Peter realized that even a Gentile will be the Spirit. Anong simple na ginadrive sa Biblia? Peter is a man of God, chosen by God, and commanded by God to testify about the Lord Jesus Christ. Sa bilog na tao sa kanlupan, either Jewish or the Gentiles. Gusto sa Ginoo magamiton siya hindi lamang to the Jewish people, but to the Gentile people. Pero hindi siya magamit kung hindi siya maging useful to the Gentile unless hindi ang Diyos mag-correct at magtandog sa iyang kabuhi about His feelings towards the Gentile Christians. May nabatian mo sa una. Ang witisan nila kung ang mga big fish lang. Oh, nakibot ko. Ano yung mga big fish? Ang mga dagko na tao. Kaya kung dagko na tao, dagko ang support sa ministry, mas apostol, labuton ang mga nagagmay. Kaya anong sa lingon? Kung mangisda ka sa dagat, ang nagagmay, pangaboy mo, kaya di mo pustahan ang dalag ko ang guniton mo. Sumot sa lingon, ito po sa lingon. The simple lesson that we can learn out of the passage. Ang Ginoo gusto magamit sa atin sa ministry. Pero, hindi kita maging useful sa ministry unless hindi makorek ang mga butang sa atin. Nang gusto gali sa Diyos that God is at work in our life to correct and deals the mistakes sa ating kabuhi. Kaya kung hindi makorek ang mga mistakes, hindi kita maging useful sa ito. Kaya kami nakita that God correct him even he is in the pit of his place. Because God wants him to use in the ministry more than one. Tatlong butang. Apat na butang gusto ko nila sa ito. Number 1, kamusta ang iyong relationship sa Ginoo? Maybe in that area that God wants something to correct the mistake about your relationship with God. Because we're talking about mistakes. We're talking about things na kamuhin natin that God correct. Kaya kung hindi ka ma-correct, amo na namin upang sa atin, agad na hindi kita maging useful sa ministry. Ang question number 1, kamusta yung personal relationship sa Ginoo? Nga hindi ko masyado naging useful sa ministry. Maybe because you're not in a good relationship with God. Maybe you are not filled with the Spirit of God. Because there's something wrong na makita sa iyo. Makamayaan mo ng ministry.
nakabayaan na ang imong relationship sa Diyan. Amo ni unang area sa atong kabuhi, yung kinahanglan katanong mo. Kamusta na akong relationship sa ako? Maybe you're busy with your work, and you have no time sa pagpapagsubihan sa iyo. You have no time sa pagbasa sa pulong sa Diyos. That's why, in that area of your life, there's something wrong na tinangan sa Diyos. Kag ang Diyos kabon sa in that area. Kaya kung hindi mo na matadlong, kung hindi na matadlong ina area sa iyong kabuhi, you will not be useful more in God's ministry. Because kung magkaroon na ito ng pulong sa Diyos, kung nagkaroon na ng pulong sa Ginoo, in the very beginning, naging successful ang ministry because of the Holy Spirit who are filled them. In short, maybe sa imong mga pag-alagad sa Ginoo, sa imong relationship sa Ginoo, you live in a life not filled by the Spirit of God. Because maybe you have no time to do. So in the area, unang area na dapat tanugon ta, ang ating personal relationship sa Ginoo. Kamusta imong relasyon sa Ginoo? Kamusta imong routine? Kamusta imong prayer time? Maybe hindi amo sinakatahong. That's why hindi ka amo sinakayusful sa imong business. Number 2, not only God correct or mold us in the area of our relationship to our God. Sometimes, God, ikaduwa, ang Diyos, correct sa aton, sa aton na attitudes towards sa ministry. Anong aton pagtanaw sa likod sa Diyos? Anong pagtanaw natin sa ministry? Maybe amo ni pagtanaw mo, at maybe amo ni pagtanaw natin sa church. We hire people to do the ministry. In short, maybe ang pagtanaw ka sa ministry, trabaho ng isang pastor pag may gulungan, hindi na ako. Kasi amo ng pagtanaw natin sa ministry. Remember, Cornelius and Dorcas, they are not part of the church, but they do the ministry. I-correct natin natin na ipusoon towards the ministry. Total, wala namang composition sa simbahan. In short, I'm not obliged to do the ministry of the church. Why mo the responsibility? Ministry is not about responsibility sa church. Ministry is your attitude towards the ministry. Ano ba sa Bible? Si Cornelius is not a member of the church, but he do ministry. Dorcas, sa buhay ko siya, ginimo niya, wala posisyon sa simbahan. Si Cornelius, wala posisyon niya. Wala ka sa simbahan, ginitirahan. But he do the ministry. Buot sa ko ng ministry, wala ka sa obligasyon sa simbahan, wala ka sa posisyon. Kung gusto mo magiging sa ministry. Kaya wala ka posisyon sa simbahan, you can do the ministry. What is the ministry of Cornelius? Thanksgiving. Helping people. Gather people who around him pagdalon sa tila ng Jesus. Pastor, why di ko yaman? May balay ka man? May mga tao ba nag-gather sa imo? May mga close ka man? Why not you gather them? Invite somebody to preach and to share about Lord Jesus Christ. Ugod, wala gain ang ministry sa sulod sa simbahan. Ang ministry anak sa buwan. You can minister in your pastor. Sa mga kabataan, may mga pinakasila. You can minister in your office mate. You can minister sa parehas mo mamumuma. Makaminister ka sa parehas mo utong sa Ginoo. In pain, istorya him about Lord Jesus Christ, about the promise of God. Remind him ng Ginoo. Wala na tayo. Amo ng guro, baby, Lord, I'm not useful in the ministry. Kaya naman, kasi ang paglantaw sa ministry, may ministry ka lang kung may obligasyon ka sa simbahan, kung may position ka sa simbahan. Or maybe, wala ka ginagamit sa Ginoo sa ministry. Kaya ang pagtanaw mo, kaya ang pag-intindi mo sa ministry, we hire people so want ang tao to do the ministry. No, hindi na ako the ministry. So God correct us sa sinabi. We are not hire people to do the ministry. We are all God's ministers sa ito sa Diyos.
pag hindi sa obligasyon o responsibility kasi sa mga. You can do ministry. By ministering people who is around. Like sa inyong mga pagkakas. How no? Just imagine, he invite people to join sa iyo. And to be sa iyo. Ikatatlong utang. Hindi lamang maybe God need to work out sa ating pag-ibig in the area of our relationship for God, in our attitudes towards the ministry. Ikadawang utang, makita ng Lord is our attitude towards our fellow Christians. Maybe we cannot minister and we can work with the people sa ating palibot. Because we are all negative about them. Kamusta ang pagtanaw sa taas ng Kristo? Ngayon, hindi mag-minister si Pedro sa mga Gentiles because his attitude towards them is not good. Kaya paglantaw niya sa iya is not good. You can work with these people. Kung ang pagtanaw mo sa ila, puro tanan negative na hindi maayon mo. So, kung isa sa mga butang nakita ko, we can work with these people unless paon ang tanan ni higko maunod sa atong utok ang tagipusoon sa parehas ka ng Kristohano and start to embrace and love them. Kung may mga negative, then do not condemn. Pray for them to be realized on this. Anong hinihimo sa mga Jewish? They condemn Gentiles and consider them unclean so that they can be restored. Imagine na, nagkato si Jesus Christ sa Samaritan woman to serve and to minister sa Samaritan woman. Anong hinihimo sa mga disciples? Na ang istorya, katuya. Binasol pa nila si Jesus Christ. Because in the first place, their attitude toward Gentiles. So we Christians, anong mga butang na learn natin? Our relationship to God, our relationship towards the ministry, and our relationship to our fellow Christians. Guys, if there is something wrong and mistake to our fellow Christians, the biblical way is not to condemn, but to pray for them that they realize their mistake and turn to God. That's the biblical way. Kung mapakod ka, katuig ang istorya sa pulong sa Diyos. But don't think negative about this. Nangyayari din si Pedro. Kaya nga, ang paglantaw niya sa mga hintel, hingko, ang paglantaw sa mga hintel, mga makasasala, ang paglantaw niya sa mga hintel, layo sa Diyos. But when Peter met Cornelius, he realized na ang taong hingko sa panulugan niya, kirating ay pamalaan kagaya sa panulugan. So, utod, let's put away all negative things about our fellow Christians, but love them. And if there's negative about the wrong sa ilang pamilya, pray for them so that umuusay sila sa akin. Thank you, God, for this opportunity na tapos sa akin. We can learn sa iyong balang pulong that God is at work in our life to correct our mistakes so that in order to be useful in your ministry. Just like Peter, gusto mo Lord siya gamiton to reach out to Gentiles. But how can he reach out Gentile people kung ang paglantaw sa mga hintel, mga malain, mga makasasala? How can we reach out people around us kung ang pagtanaw naman sila o Diyos? Puro tanan negatives. Just like Lord sa mga natin Pedro. That's why God correct him. Not to think Cornelius sa unclean klase sa mga. Yes, Lord, halin kami sa kabuhay ng mahigko. But we should remember that tanan kami ginimpiwan ni Kristo Jesus. And how can we say na hindi siya maayong na tao, na makasasala siya na tao, kung in the first place, ginimpiwan mo siya, ginimpiwan mo siya ng mga tao. Sometimes kayo po sa panunod naman sa kung kaya sa Kristo naman.
where we should look them the way how Jesus Christ looked at them. The way how Jesus Christ embraced them. Lord, we are not judged to judge them. Pag there's something wrong in their life, just to beg you. Kaya ikaw, Lord, makakikot sila kami to pray this thing. You know, I don't know kung ano mga mistakes sa among kamuhi na kinanglan naman, Lord, i-deal. Kaya kung hindi naman hindi ma-deal, hindi kami, Lord, mag-use ko sa mga ministry. I hope ma-deal naman, Lord, ang attitude towards among relationship sa imo. Hindi naman ikapagal. Among yung gasolina sa among kamuhi, makasustain kami, Lord, sa kapalayon, sa kapalagan sa imo. Sa our communication, our prayer, and reading the word of God. Because your word is like an oil that pouring in the lamp that continue to bring light. And at the same time, O God, kung kami na mag-clear ang akong attitude towards our ministry. Ministry is not having a position in the church. We can do ministry as long as we like Cornelius and others. A simple thing would be to gather people in this house, invite somebody so that they can know and listen to Lord Jesus Christ. Lord, I hope all these things will become new. Kung kami, attitude naman para sa mga Kristuhan, kung may mga utang sa among kamuhi, which is not good, we can work to our fellow Christians because there's something wrong between us. Lord, continue to correct our mistakes. Kaya kabalo kami, Lord, kami sa balang ini agad ko sa ministry. Manging sablang ay na-attitude agad ng glory ng ministry. Kabalo kami, Ginoo, mawala ng further ang ministry to the Gentile people, ministry sa Church of Jerusalem to the Gentile people because of their wrong mistake I believe na naming sablang na ang puswa. So, kabay kong taning Lord, kami mga Kristuhan, Lord, all the differences that we have in life as a church, did it, O God, correct us. So that tanan kami din we grow, kag hindi maging sagabal kag sablang, so that the ministry of the church continue to grow and expand. For the glory of God. All these things are coming to you in Jesus' name. Amen.
A Father to correct our mistakes. A Father that desire always our spiritual good so that maging useful kami Ginoo sa mundo. A Father na desire is for the good of His children. Amo ikaw sa nakaklayan ka sa amin. So salamat din na padayon ikaw na nakatubo sa aming nakatubo. Padayon ikaw na gagawin sa aming nakatubo. Salamat din that your Spirit always available to us to help us to do your things. Nasa liit din o nakatubo kami sa aming nakatubo. So thank you, O God, sa mga butangan din mo sa aming pamuli. Grabe sa opportunity. Salamatan ikaw, sa mahal ikaw, sa panaginip mo sa amin. Lord, we appreciate the things na hindi mo sa amin. We are thankful sa panaginip mo sa amin. Grateful kami sa mga blessings. Grateful kami sa pagkaon na ginakaon naman sa bawat ng kanan. Grateful kami sa pagsabat mo sa aming pangamuyo. May mga kauturan kami ng nasakit. Pagsalamat Ginoo na ikaw ayo. Grateful kami sa pag-provide mo sa aming pinaglanon sa natapos na CEP last Monday and Tuesday. Thank you for the people pakamuyo, nagulig. Salamat Ginoo sa mga mga kung we grow through the things, lessons, and biblical principles that you impart to us. Lord, thank you na ikaw ka-sustain sa aming mga ministry. Thank you, Ginoo, may ikaw natatap sa mga anak-anak sa Indonesia. Salamat, Ginoo, sa kalam, dinapag mo, sa mga kauturan na mo, nalikuha sa exam last Sunday. Thank you, Ginoo, ikaw ang sustain sa inyo. Thank you, may kating Lord na pagkaya sa amon, that you always provide our needs, fulfill your promises. Lord of God, you never fail us. Salamat sa pagpainchindi sa amon. There's a time that we doubt in your promises, pero ginag-intindi mo kami Ginoo sa inyong mga plano, nakita naman po kami katahog ni Ginoo. So, may sa siling niyon, iwag naman kami mag-sugata sa another week sa among kabuhi. Lord, magpapabuyong kami, that please continue to move us as our Father. Tuloy na kami Ginoo, may pag-rebuilding, and Lord, may open ang among kami puso. Heart na teachable sa inyo ang tulong. So, O Diyos, makabayong kami tanan. Salamat din sa mga blessings na ibubuo po sa amin. So, Lord, we commit our life, we commit this church, we commit our ministries, we commit sa mga anak mo sa siling Indonesia. So, tanan-tanan, gusto ko naman i-balik ang kayawan, mag-ibayan sa iyo, ilang ng Diyos na dito sa amin. So, kabay, ang bugay ni Yesu Cristo, ang gugma sa Diyos na amin. Ang pag-inamit, ang pag-goy-goy sa malang espiritu, maging sa amin, parang sa tugtog, sa walang katugtugan,